Hey, what's up everyone? This is Kyle and welcome to my vlog. And guys, for today's video, katatapos ko lang mag-gym. Biglang nag-flex. Joke lang. So ayun, katatapos ko nga lang mag-workout. It's my day off. And for today's video guys, samahan niyo ako pumunta dun sa clinic na pinuntahan ko last time kasi may gagawin sila sa ngipin ko. So magpapa-veneers tayo guys. Since, ayan, nakita niyo yung ngipin ko, meron ng mga spacing. And medyo uncomfortable na siya since I'm working in customer service. So, lagi tayong nakaharap sa tao. So, I decided na magpa-veneers na since, ayun, parang gift ko na rin sa sarili ko. Actually, matagal ako naka-braces, like 5 years. And hindi ko na na-maintain yung alignment niya kasi nga, pag may bunot ka guys at nagpa-braces ka, you need to maintain it by using the retainer. And hindi naman every time talaga nakakagamit ako ng retainer kasi nga nagdikit-dikit na siya and napabayaan ko na din. So, until such time na umabot siya sa point na nagkaroon na siya ng spacing, humiwalay na din talaga siya. Ang braces guys is maganda lang siya pag yung halimbawa wala kang mga bunot, ma-align talaga yung ngipin mo. And at the same time, mako-correct yung at mababalance nila yung teeth mo pag gumamit ka ng braces. Pero somehow kasi pag may bunot ka sa ngipin mo, aabot yung time na pag hindi mo na maintain yung paggamit ng retainer is maghihiwalay at maghihiwalay pa rin talaga siya. So, yun naman yung purpose ng veneers, kaya nirecommend din sa akin ng doktor. And actually, nag-research din ako na mas maganda talaga na magpa-veneers pag halimbawa ang problem ng ngipin mo is yung spacing na. Ayan, for them to balance yung mga spacing and at the same time, para ma-achieve mo yung teeth na gusto mo. Ayan, so we can smile nice again, sabi nga nila. So, ayun, may nakuha akong clinic dito sa Dubai and medyo mahal siya but it's okay kasi nga parang gift ko na rin yun sa sarili ko eh, and for lifetime na rin naman kasi yun na magagamit yun. So nung chinek nila yung ngipin ko, sabi nila gusto naman nila na not gusto, actually gusto nila kasi syempre I'm a patient, no? I mean, sabi nila they can recommend naman yung veneers for me kasi nga may mga spacing yung ngipin ko, and para ma-achieve ko yung gusto ko talaga na smile is kailangan talaga siyang i-veneers. Pero mas pinili ko yung pinaka-premium nila para yung pag-i-scale ng ngipin ko is light lang. Meron kasing iba na parang yung nagiging sharp na yung ngipin nila kasi nga they have different styles kung paano ginagawa talaga yung veneers. Pero for me kasi, pinili ko yung mas manipis lang na ipapatong nila dun sa ngipin ko. Then, sabi ni Doc, i-scale lang nila ng konti pero hindi sobra, i-keep nila yung original. Kasi the more na i-keep nila yung original, much better kaysa nabasa ko nga dun sa mga dentist na pag in-scale nila daw ng malaki yung ngipin mo, so sinold mo na rin yung teeth mo sa kanila. So kung magpapa-veneers ka, as much as possible is konting-konti lang yung i-scale nila dun sa ngipin mo para makip pa rin nila yung original na teeth mo. So kasi pag halimbawa malaki yung na-scale nila sa ngipin mo, medyo fragile na siya eh, unlike pag nandun pa rin talaga yung original ngipin mo. Anyway, ayun. So, ayan, later, pupunta ako doon in preparation na dun sa pagkabit ng veneers ko. This is the second time na bumalik ako. Nung una kasi is consultation lang. Pumunta talaga ako doon. Siyempre, nagtanong tayo kung magkano, kung afford ba natin. So, ayun, affordable naman yung in-offer nila sa akin. Actually, they gave me a good discount for 20 teeth. Ayun, so binigyan nila ako ng good price. And sabi ko, sige, ilalaban ko na to since para naman siya sa akin. It's a good investment din naman kasi talaga. Kasi nakakadagdag naman talaga ng confidence yung pagkakaroon ng magandang ngipin, and at the same time nakakasmile at nakakapagsalita ka ng maayos na hindi mo iniisip na yung ngipin ko ganito, ganyan. So for me,
mas mabuboost yung confidence ko para mas magtrabaho at makipag-usap sa different cultures pag maganda yung ngipin ko. Siyempre in preparation na rin sa paghahanap-hanap ng maayos na trabaho para mag-level up pa tayo. Ayun guys, so I hopefully maganda yung maging outcome nung decision ko sa pagpapabineers and hopefully masatisfied ako dun sa clinic na napili ko. Ayan, I'll be updating you guys once na na-prepare na yung teeth ko. I'm not sure kung makakapag-take ako ng video later, but I'll be updating you if ever man na hindi ako makapag-take ng video. I'll just explain to you guys kung ano yung mga ginawa nila sa ngipin ko para may idea din kayo pag naisip nyo na magpa-veneers. Ayan. So again guys, babalikan ko kayo pag natapos na yung preparation natin sa veneers. Also, itutuloy ko itong video na to once na nakabit na talaga yung final veneers ko. See you again! That's all!